Welcome sa panibagong bike review. I'm J. Michael at nandito tayo ngayon sa FKM Motorcycle Philippines Warehouse. And sa likod ko o sa tabi ko, ito yung FKM Venture 180. So ito yung ating ginamit. Actually tapos na tayo sa Cordillera at marami nang narating itong motor na to. At so far, so good. Okay naman tayo dahil ito naibalik natin nang wala tayo naging problema, walang naging issue itong motor na to. At yun. So marami na kang nag-review ng motor na to. Marami na tayong nakita sa YouTube or sa Facebook. And yung ating bike review is kakaiba, no? So tayo ginamit talaga natin yung motor ng malayo, as in napakalayo. 1,800 yung ating tinakbo dito. At sinabak natin ito sa lahat ng klase ng weather condition at saka lahat ng klase ng road condition, weather condition. Sabihin mo na nandyan na lahat pinagdaanan itong motor. May mga kalsadang hindi pa tapos or may mga landslide, may mga baha, may mga fog. At yun. So ang tinutukoy ko is dinala natin siya sa Cordillera Adventure Tour Level 2. So kasi tapos na tayo sa Level 1 and ito yung motor na ginamit natin at shout out sa FKM or Fecon Motorcycle Philippines dahil napaunlakan tayo, na-sponsoran tayong gamitin yung kanilang motor para patunayan na kayang-kaya nito sa mga ahunan. So tinesting natin siya sa ahon, which is saan ba magandang testingin, kundi doon sa pila ka mataas na highway system dito sa Pilipinas, yung highest point sa Tinok. So naakyat nito and then yung mga video isisingit ko dito sa ating vlog na to. At yun, kinuha natin tong motor na to is ginamit na agad natin kinabukasan, umakyat na agad tayo ng Baguio, Cordillera. At hindi ko siya masyadong nabusisi. So mostly yung performance ang ating napatunayan na kayang-kaya nitong motor na to. So 180cc siya at ang pinakamaganda nito, yung capacity ng gasolina niya is more than 10 liters. So lagay natin sa ating screen dahil hindi tayo sigurado, gaya ng sabi ko, ginamit ko siya bago ko pa i-review. At ito na nga yung ating review nito. Alright? Ang isa pang nagustuhan ko dito, mataas yung upuan, malaki yung compartment at meron ng top box bracket ito. So nilagyan ko siya ng 45 liters na top box at nandun yung ating mga importanteng gamit. Meron tayo ng laptop, may drone, nandun yung mineral water natin, and then may iba tayong tools na siguro aabot din siya ng mga ilang kg din, mga more than 12 kg yung bigat na yon. And then maganda nito guys, ang isa pa is yung kanyang rim, which is spoke na siya lahat. Ito. So di tayo nagkakamali, stainless yung mga spoke wheels nito. Ang kagandahan nito, hindi lang added yung forma niya, kundi meron siyang purpose. Ano bang purpose nito? Mas flexible siya sa mga lubak, sa mga humps, yung mga biglaang lubak ano. So nagbe-bend itong spoke na to compare sa alloy mags o yung buong rim. Mas reliable ito. So mas maganda to sa mga endurance pagdating sa mga lubakan. Alright? So yung ilaw niya, wala akong masabi guys. Malaki na yung ilaw niya. And then actually wala tayong nilagay dito na auxiliary lights kasi una-una nga, gaya ng sabi ko, piram lang yung motor na to. Hindi ito atin. Kaya it takes time kung lalagyan pa natin ng ilaw. Pwede naman, pero I decided na wag na lang kasi malakas na yung ilaw niya. At malaki yung buga niya. Lalong-lalo na kapag binuhay mo yung kanyang high beam. Meron siyang may konting, may cut off siya. And then may konting yellow na makikita ka sa gilid. So, 4 na projector type headlamp yung kanyang headlight. Switch on natin. So, ito naka-switch on lang. Nabuhay din yung LCD panel niya. Digital meter panel. Ayan.
So sa panel pa lang, eto makikita mo, ayan, may siyang signal, may signal siya sa right, and then meron sa kanan, meron na yung transmission kapag patay yung engine natin, lumalabas to. ABS, odometer, 3,112, yung trip meter niya, 832.7, actually, naka 1,832 tayo. Kasi napansin ko lang dito, kapag nag 1,000 na siya, nag-reset na siya back to 0. So every 1,000 bumabalik siya dyan. So 1,832.7 yung total na tinakbo natin simula nung kunin natin itong motor na to. At ayan, meron siyang high beam, low beam. Ito yung mga switches niya, maganda dito. Para siyang si Gundam, ano, ayan, meron siyang backlight na kulay blue. And then andyan din yung mga information, yung busina, ayan. Eto sa kanan, andito yung idling stop system, meron din siya. Or yung namamatay siya after 2 to 3 seconds na naka-stop tayo. Meron siyang hazard dito. Ayan. So meron siyang hazard. At yung start nandito. And then yung handlebar niya, ito, kulay silver. Andito na rin yung mga brake fluid na tanke niya. Ito. So sa salamin, side mirror, wala tayong masabi guys. Ayan, kita nyo naman yung reflection niya. Accurate, hindi siya naka-zoom. At ito yung harapan niya kapag naka-on yung switch natin. O, di ba? Yan yung itsura niya. Ayan. Tanggalin natin yung hazard. At start natin. So, automatic buhay na siya, no? Ayan. High beam, low beam, high beam, low beam. At maganda nito, meron din siyang flash. Ito, ayan na. Alright? So, sa seat height, ganito ang itsura natin. Baba natin yung motor. Ayan. Hindi ko alam kung nakikita nyo, ano. Pero, so, ang height ko is 5'5 lang. Ganyan yung itsura ng paa ko. So, tipto tayo kasi medyo may kataasan yung upuan niya compare sa Venture 150. So, yon, maganda yung brake niya, malakas. At meron siyang TCS, traction control, at meron din siyang ABS. And then, ito yung kanyang suspension sa likuran. Meron na siyang reserve gas tank o yung tinatawag nating baso. So, sa gulong, okay naman ako sa gulong. Wala naman tayong naging problema sa gulong kahit maulan. And then, yung size niya, lagyan na rin natin sa screen. Yung kanyang seat height at yung kanyang mga specs and features ng motor na to. At meron din siyang side pocket dito sa unahan, which is dito natin nilalagay ang ating mga reserve battery. Andito din yung kanyang susi. Ang maganda nito, meron na siyang fob key. Ayan. So may answer key siya. Ayan. Meron siyang lock, unlock. And then, meron din siyang reservang susi, which is ito. Just in case nag-malfunction yung battery ng fob key nyo, pwede nyong gamitin yung physical key. Alright? So, balik muna natin ito. Malaki yung compartment, nasabi ko na kanina. At meron siyang safety features. Kapag buhay yung engine niya, binaba mo yung side stand, mamamatay yung engine para iwas aksidente. And then, yung kanyang mga brake lever, front and rear, merong adjustable din na ito. Alright? Yung LCD, napakalinaw. Kahit nasa tapat tayo ng araw, is basang-basa natin. Kahit mataas yung sikat ng araw, makikita natin yung lahat ng information na kailangan mo makita dito sa motor na to. So, yung windshield, meron din siyang adjustable. Ito. Ayan. Pwede mo siyang ibaba. Pwede mo siyang itaas. Ako, mas prefer ko yung nakataas. Gaya nito. Ayan. So, mas nako-cover yung hangin. Hindi tatama sa dibdib natin. Mostly, pataas yung kanyang tama ng hangin. Alright? So, meron siyang pangalan ditong ADB 150. And then, yung kanyang kulay is white na medyo pearl. Medyo may pearl na konti. May accent detail dito na kulay orange, which is, kaya yung helmet natin na may orange, yun din yung ginamit natin. And then meron din dito.
sa gilid. At meron dito sa may front fender. So yung disc brake niya sa harap, wavy. And then, gaya sabi ko, may ABS. And then yung brake niya, ito. Hindi ko sure kung triple piston. Ayan guys. So, kung di tayo nagkakamali, dual or triple piston yung kanyang hydraulic brake sa harapan. So, hindi siya inverted. Hindi mo naman kailangan ng inverted para sa 180cc na motor. So, telescopic fork, which is napaganda naman ng kanyang play. Wala akong inindang mga lubak, lahat dinaanan ko. Ganon din dito sa likodan guys. Napakaganda ng play nung suspension niya. Wala akong masabi. So, yung ilaw niya, LED lahat. Signal light, left and right, and then yung kanyang stoplight ay na rin, tawag dito LED. Then may reflector dito sa baba. May ilaw ng plate number dito. Kulay puti, hindi tayo nagkakamali. And then maganda niya, pwede mo siyang buhayin na lang yung susi is nasa bulsa mo lang o nandito sa pocket. Yan. And I forgot to mention guys, meron siyang camera. Ayan. Makikita nyo na ito yung camera, no? So sa likod, tingnan natin kung meron din sa likod. So mangyayari niyan, record lang siya ng record, loop lang siya ng loop. At ito yung isa pang sinasabi ko guys. Adjustable yung lever niya. Brake lever. Ayan. 1, 2, 3, 4. So depende sa haba ng daliri mo or sa iksi ng daliri mo, pwede mo siyang i-adjust. At ang isa pang gusto ko dito, itong handbrake niya. Ayan, so pwede mo siyang i-lock yung handbrake yan. Ayan, so nakalock na siya. Kahit anong gawin natin dito sa gulong sa likod, is hindi na siya gagalaw. Ayan, napakahirap na. Hindi mo mapapaikot. Pero syempre, dapat naka-side stand lang siya. Kasi otherwise, useless kapag naka-center stand ka. Alright, yung maganda may center stand din siya. And then, to release, pull mo lang yung brake niya. Ganyan. Yun. So, mag-i-release na siya. Ito yung kanyang flashing. So, wala na akong masabi dito guys. Wala tayong naging issue. Wala tayong naging problema. At sa forma pa lang, given na yung forma, no? Ayan. So, yung compartment niya guys, ganyan. O, diba? I'm not sure yung capacity niya. Siguro more than mga 30 liters din yun. Ayun yung kamay ko. Diba? Malapad siya. Ayan. So, half face helmet lang ang kasya dito. Pero lahat ng essentials ko, yung ibang tools ko din, lalo na yung mga reserve akong sapatos na pang tag-ulan, kapote, nilalagay ko dyan. Ayan. So, yung upuan niya, guys, makapit sa riding pants, kahit sa maong, makapit tong upuan na to. So, dalawang textured niya, meron ditong ito. Ayan o, textured yung angkasan dito. Medyo makinis pero makapit pa rin. So, okay naman siya guys. Yung suspension niya, very firm. Hindi siya matagtag. At hindi ko masabing malambot. Kasi pag malambot naman, magbabounce yung motor natin. So, hindi naman siya bouncy. Kaya maganda yung play ng suspension niya. Harap at sa likod. At malaking tulong yung kanyang spoke. So, yung kulay ng spoke sana, mas maganda kung hindi siya gold. Mas gusto ko yung medyo bronze ang kulay. Yan. Okay na tong black. Tapos bronze sana yung, ayoko nung gold. Basta yun lang. Yung kulay ng rim. At saka yung kulay ng top box bracket. So, overall, maganda yung quality niya. Matipid din sa gas. At yung top speed yan, sa mga nagtatanong ng top speed, bihira akong gawin to, pero ito ilalabas natin sa ating screen. So, umabot lang tayo ng 110 km/h sapagkat yung bigat ko, mga 58 kg ako, 5'5 ang height ko, and then top box, saka ibang mga gamit.
So, lahat-lahat siguro, nasa 90 kg lahat tayo, pati yung karga nating baggage. At ito, 110 km. At sa tingin ko, meron siyang safety features, meron siyang speed limiter, nakaset lang siya sa 110. So, itong kalsada na to ay straight, wala itong momentum, hindi ito galing sa downhill, tapos ibibirit natin. Hindi ganon, walang ganon, ano. So, dire-diretso lang yung kalsada. At ito yung top speed natin. So not bad kasi napakalakas naman ng torque niya. Kapag kailangan nating overtake, nakaka-overtake agad tayo kahit sa mga kotse, mga truck, mga bus, nakakabalik tayo sa ating linya. At yun na nga, okay na sa akin kapag ang motor ay umabot ng 110. Hindi naman natin kailangan sa scooter ng napakabilis na ganon kabilis na top speed. So okay na sa akin yun. At maganda yung pagkakulay ng ano niya guys. Ito. Yung panggilid niya, black na, okay na yon. At saka ito. Ang ganda ng pagka ano niya, may pangalang FKM. Ang ganda ng panggilid niya guys. So, hindi ko alam kung nakikita niyo sa screen, ganyan pag naka-hazard siya. Medyo nag-play siya. Lapit natin ng konti. So, bumababa siya, no? Ayan. Sa likod, ganun din. So, yan. O, diba? So, yung tambutso niya, maganda dito, guys. Stainless to. Brush stainless yung design niya. May cover dito para sa heat guard. Ganda din yung dulo, no? And then, maganda nito, mahaba na rin yung kanyang, ito, yung fender niya sa likod. Radiator, may cover din. So may center stand, may angkasan din siya, may apakan ito. At ang maganda nito, at very comfortable kapag nakataas yung paa natin, papagod na, pwede tayong gumanyan. Ganyan yung ating pwesto ng paa. So dito, pwede din dito. Alright? So may backlight din dito. Ayun. So buhayin natin guys para marinig nyo yung engine niya. Ayan. So yan yung tunog ng makina niya, tahimik. Ang laki ng disc brake din sa likuran. Meron siyang big piston, ano, yung kanyang caliper. So yan ang itsura niya. Silver, mas maganda sana siguro kung naging black itong bracket niya, no. So yun lang naman. Yung bracket niya dapat naging black. At para sa panghuling bahagi ng ating vlog para sa motor na to, yung price, siyempre importante yan. So sa price is, kung di tayo nagkakamali, 168,000. Naka-spoke na, may TCS, naka-LCD, and then ABS, you name it, nandito na sa lahat. Nandito na sa motor na to. Lahat ng mga kailangan mo, pati yung digital meter panel niya. Plus 10 liters capacity, napakalayo ng makarating mo, gaya ng narating ko, napakalayo ng narating ko. At yun, thank you so much sa FKM Motorcycle Philippines para sa motor na to. At sana makapag-test drive pa tayo ng ibang mga motor nila. At congratulations sa motor na to, siguro tayo pa lang yung pinakamalayong narating na nanghiram sa motor ng FKM. At yun, shout din kay Sir Troy, siya yung kasama natin sa Cordillera. Ang gamit naman yung motor is yun. Daanan din natin ang camera yun para sa ibang video naman yun. Alright? Thank you for watching guys. So yung ibang information, lagay ko sa screen. Lahat ng mga kailangan yung malaman sa motor na to. At yun, I see you on the next one. Bye-bye!